Guys, no, makibalita tayo ngayon dun sa Middle East. Nakakatakot ngayon guys dahil putok at trending ngayon ang digmaan dun sa bansang Iran laban dito sa US at Israel, no? Nagsanib puwersa itong US at Israel upang atakihin nga itong Iran. At dito guys, mapapaisip kayo na baka pati itong Pilipinas at yung ating mga kababayan dito ay madamay nga, no? Yung mga OFW sa guys sa Middle East talagang natatakot na ngayon dahil sa tension na to na nangyari nga at eto na nga yung kanilang supreme leader doon ay natigok na sa pag-atake na ginawa ni Donald Trump at netong Israel, no? So nakakatakot guys dahil anumang oras din ay pwede din tayong atakihin yung mga base militar ng US dito sa ating bansa. Ay posible din niyang atakihin kagaya ng ginawa nila dito sa mga base militar ng Israel, no? Ng US na nasa Israel. So ito guys, makibalita tayo ngayon. Magdasal tayo ngayon guys kasi malaking gulo talaga to guys kapag ito talaga ay hindi natapos to. Nako, nakakatakot talaga. Ito panoodin natin yung video. Makibalita tayo ngayon kasi hindi pwedeng hindi natin to malaman, no? Nang sa ganun ay makapaghanda din tayo. Matindi talaga ginawa ng US dito sa bansang Iran, no? So ito panoodin natin yung video. Patay na ang Supreme Leader ng Iran Nako. at iba pang kaanak niya at mga opisyal ng bansa. Kasunod po yan ang pagsiklab ng digmaan ng Iran at sanipwes ng Amerika at Israel. Isang paaralan din sa Iran ang nawasak ng missile attack na Nako. ikinamatay ng mahigit 100. 100. Pinaganti, pinuntirya ng Iran ang mga kalapit na bansa na may mga military base ng Amerika. Oh, di ba? Nakatutok si Mav Gonzalez. Tinarget nila. Ginulat ng mga pagsabog ang Tehran, kabisera ng Iran, sa gitna ng preemptive strike doon ng Israel at Amerika. Tanaw sa Nakatakot. kalangitan ang paglipad ng missile. Dinigang tila sunod-sunod na putok mula sa malayo. Matayo bagahibo ko guys sa ano Nadamay na ng to? isang all-girls school malapit sa isang US base. Sa balita na to, Mahigit daming 100 nadamay. lang namatay. Kinundina ito 100. ng Iranian President Masoud Pezeshkian na nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima at mga residente ng Minab. Ang mga pag-atake ay kasunod ng paulit-ulit na babala ng Amerika at Israel na muli silang aatake kung itutuloy ng Iran ang kanilang nuclear at ballistic missile programs. Yun. Diyan natakot kasi ang guys, no? Mukhang natakot dito ang US sa ginagawa ng bansang Iran dahil dun sa nuclear nila na tila nga nagpapalakas ang Iran ng nuclear weapon na ayaw ng US, no? Ang gusto kasi ng US sabi ng mga tao nga daw diyan sabi ng mga netizen din na nakapanood ng ng balita na to na pumutok sa lahat ng bansa, no? Takot daw itong US na kumbaga hindi nila mahawakan sa leeg itong bansang Iran. Kaya eto nga sila umatake upang pigilan nga itong ginagawa ng bansang Iran na to, no? So isipin nyo guys, bakit kaya gano'n, no? Bakit kaya kapag may ginawa ka na sa tingin nyo, kasi ang sinasabi din nila nito na nanahimik nga daw itong bansa na to, bakit pinakikialaman nila? Samantalang yung ibang bansa kaya patuloy na may ginagawa ding kagaya din ito, no? Kagaya nung ito pa, yung ICC, ito. May mga nag-comment din na bakit hindi hulihin ng ICC itong pinagagagawa nila Donald Trump, no? Malabo yan mahuli ng ICC. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Ang bagsik ni Trump.
Agad gumanti ang Iran. Pinuntirya ang mga lugar sa Middle East kung saan may US bases. Gaya sa Tel Aviv, Israel, kung saan isang Israeli ang namatay. Gaganti yan. Tinamaan din ng missile ang isang residential area sa Israel. Lumikas ang mga residente habang inapula ng mga bumbero ang sunog sa mga bahay. Muugong yung mga ano, no? Sirena sa Jerusalem sa pag-ulan ng Iranian missiles na nasasalag naman ng kilalang Iron Dome ng Israel. Yan, Iron Dome. Tanaw yan hanggang sa West Bank. Para mo, ano lang, paputok oh. Bug. Sabog. Hindi nakaligtas ang mga bansa sa Persian Gulf. Sa Bahrain, tinamaan ang service center ng US 5th Fleet. Yun no. May mga nadamay na residential Pati yung malaking buildings. building. Maging ang Dubai sa United Arab Emirates nadamay. Pero Pati, sa pahayag pati Dubai sa UAE. Nadamay din. Atakihin talaga ng ano yan, ng bansang Iran. Yung mga base militar ng US na nakabase dyan sa kanilang mga bansa. E paano kung biglang atakihin din yung US base dito sa atin ng US, no? Posibleng madamay din yung ating mga kababayan, no? Nakakatakot kapag gumaga yung tension na yan. Naku, baka dyan na mag-umpisa ang World War III. Naku po, ipagdasal ninyo guys, alam nyo naman na hindi talaga mapipigilan yan. Dahil nasa kasulatan yan ng Biblia na kailangan talaga at kinakailangang maganap talaga itong mga bagay na to. Hindi nyo mapipigilan tong digmaan na to guys dahil yan ang nagiging senyales ng ng pagdating ng ating Panginoon. Isa yan sa mga senyales guys na nakasulat sa Biblia na dapat maganap. ng UAE Defense Ministry, nasasalag nila ang mga missile at drone ng Iran. Ayun, nakala mo paputok Umabot ko. din ang gulo sa Qatar. Ayun, sa Qatar. Ayon sa Qatar Defense Ministry, mahigit 60 missiles at 12 drones ng Iran ang kanilang naharang. malakas Kinumpirma din nilang ng natamaan ng 2 ballistic missile ang isang airbase sa Qatar pero walang nasawi o nasaktan. Ngayong araw, inilabas ng US military ang isang video. Mga jet, oh. Ipinapakita ang mga ginamit nila sa mga isinagawang Lakas airstrikes ng mga sa Iran. missile Yan ng umano ang US. intel sa supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Una itong inanunsyo ni Trump sa social media kung saan tinawag niyang most evil people in history si Khamenei. Most evil? Ito si yung supreme leader nila. So pati yung niya na mga kamag-anak niya na din, natigok din kasama niya. Siguro natsambahan ng US kung nasaan sila nakatago, nabagsakan yata ng bomba, no? Kaya na sila na wipe out din. So sino kayang pumalit doon, no? Baka ito yata pumalit doon kay doon sa supreme leader nila. Kinumpirma ng Iranian state media ang pagkamatay ng kanilang supreme leader. Ayan, no, nag-iyakan. Ang dami din nagmamahal sa kanya, no? Anak, manugang at apo ng Ayatollah. Ayan, anak Sa gitna naman manugang. ng pagpupulong ng United Nations, nanawagan si UN Secretary General Antonio Gutierrez na itigil ang mga Yan, pag-atake. tama, Mr. itigil. President, third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. Pero sa isang pahayag, nagbabala si Trump na kung Naku. ipagpapatuloy ng Iran ang kanilang retaliatory strikes, mas matindi raw ang igaganti ng Amerika. Nako po. Kapag ipagpapatuloy pa yung pagganti ng ng Iran, sasagutin ng matinding atake naman ng US. Nako. Hindi nyo sila masisisi kasi inatake nyo sila, no? Ang gusto kasi yata ng US talagang hawak nila sa leeg yung mga bansa. Hindi porket malakas sila, no? Kayo guys, ano masasabi nyo dito? Comment down below kayo sa video natin. At pagdasal nyo na din guys na sana wag nang gumaga itong digmaan na to, no, sa Middle East. Na sa ganun, maging mapayapa na ulit yung buong mundo. Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe. Nagagi kong updated, no, sa mga susunod pa nating mga video.